Nako, Jessa, ito naman. Abiso po sa mga Tansenyo. Huwag po kayong magulat kung biglang may kakatok o kumatok na nga ba sa inyong bahay. Ayan. At magtanong po ng ilang impormasyon kaugnay sa inyong pamilya. Auno po ng Setyembre nang simula ng Philippine Statistics Authority na ipakalat sa buong bansa ang mahigit 100,000 field staff para mag-census. Pero sa atin po dito sa Tansa, September 10, nang sinimula ng census dahil sa series of training na pinagdaanan ng mga data enumerator at supervisors. Pero kulang pa rin daw po ang mga nag-apply na maging field personnel sa PSA Tanza. Kaya malabong matapos ang census ng isang buwan, gaya po ng itinakda ng Philippine Statistics Authority. Nitong Mayo pa dapat nagsimula ang population at housing census pero naantala dahil sa mahigpit na quarantine status sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa national statistician na si Dennis Mapa, binili na nila ang mga field personnel na sumunod sa umiiral na health protocols. Kabilang dyan ang pagsusuot ng face mask at face shield at pagtalima sa social distancing. 15 to 30 minutes lang din dapat ang itagal ng interview para sa census. Ayan. Binanggit natin to Jess sa itong balitang ito kasi may nagbanggit din sa akin siguro few days ago na parang yun nga, nagtaka sila. 'Di ba? Parang nagulat sila at bakit may kumatok sa bahay. Siyempre nga naman dahil natakot ngayon sila, oo. So parang natakot dahil nga naibalita rin natin nung nakaraan yung mga tungkol diyan nga sa budol-budol, 'di ba? So para sa kanila, teka lang, ano bang meron? So siguro maganda rin pong malaman na may ganito po kasing aktibidad. Ito pong PSA, di po ba? Para kukunin po yung census ng population at saka housing. Alamin po kung ilan po yung miyembro sa pamilya, mga trabaho, yung mga basic information. Tiyakin po natin. Pero siguro, Jessa, maganda rin na mabanggit natin sa ating mga kapwa Tansenyo na siguro better din po na itanong, di ba, kung talagang lehitimong kumbaga sila yung mga data enumerator. Siguro dapat, merong ID siguro dapat yan na ipresenta or naka-uniform man lang, di ba? Para safe talaga na talagang sila, kumbaga lehitimong field staff, di ba, ng PSA at hindi pagdudahan. Lalo na ngayon, syempre, baka mabudol-budol pala. Hindi lang sa budol-budol yung tipong, Jessa, syempre, di ba, kakausapin mo, galing sa labas yan. Siyempre, medyo delicate, di ba? Baka mamaya, yung pangamba natin, di ba, na magkaroon ng baka magkaroon ng COVID-19 transmission o kung ano pa man, di ba? So, yun ang pinupunto lang. Naku, sige lang. Dagdag ko lang din, kumbaga, saludo rin naman ako sa mga taga-PSA kasi kumbaga sa kabila ng pandemic, talagang umiikot sila bahay-bahay, di ba? Para makuha yung mga datos na kakailanganin nila. Kasi syempre, hindi lang naman ilang miyembro lang sa pamilya ang kailangan nila. Kumbaga, meron pa silang ibang datos na kinukuha. Kaya sa mga Tansenyo, mahalaga rin siguro na magbigay tayo ng kooperasyon sa kanila para makuha din nila yung mga kinakailangang datos. Ayan. Naku. Magandang abiso yan. Diba? At least kahit paano, informed ang ating mga kababayan dito sa Tanza na may ongoing census po ang PSA. Ayan. So makipagtulungan din po tayo sa kanila kasi hindi lang po ito po pambuong Pilipinas. So yung datos po na ito ay magagamit din po talaga ng PSA. Ibig sabihin para may range po sila, may estimate kung ilan na po ba ang total population sa buong bansa. Ayan, importante po kasi yan Kasi kung hindi ako nagkakamali, ang pinakahuli po na bilang na nagawa po nitong PSA noong 2015 pa. So, Jessa, 2015 pa, gusto kong tutusin, 5 taon na, di ba, yung nakalipas. Ayan, kaya kailangan talaga, may panibago na tayo ulit na bilang para alam kung ilan yung populasyon, babae, lalaki, pati sa mga edad. Ayan, so yan po yun.